Panagutin ang mga tiwali. Yan ang panawagan ng ilang progresibong grupong lumahok sa protesta laban sa korupsyon sa EDSA People Power Monument ngayong araw. Ang Agenda Weekend Report hatid ni Just Ignacio. Sing-init ng panahon ang sigaw ng ilang progresibong grupo dito sa ikinasang kilos protesta laban sa korupsyon. Dito yan sa EDSA People Power Monument ngayong araw ng Sabado, September 13. Dapat may mass arrest na mangyayari. Ang raming nalaglag, ang raming nadawit. Baka naman sa katapusan yan, ilang sekretary lang yung makulong. Halatang pineke-peke lang. Gusto namin, accountability. Ito ang tahasang sinabi ni Simon Lim, Secretary General ng Grupong Kalayaan kontra Korupsyon, nang tanungin hinggil sa kanyang pangunahing panawagan sa ikinasang kilos protesta ngayong araw. Nais-an niyang tanggalin na sa pamahalaan ang umano'y bumababoy sa Kongreso at Senado dahil silaan niya ang humahatak pababa sa Pilipinas. Kaugnay pa rin ito sa nagpapatuloy na pag-ugong ng mga sinasabing maanomalyang flood control projects kung saan bilyong-bilyong halaga ng pondo ang inaano din lang naman ng baha. Nag-iwan din ng habilin si Lim para kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang advice ko kay Marcos, bilang isang spectator lang, bilang isang tao lang, paganda may Pilipinas, ipatunay mo na ang Marcos pagbabago. Kaya ipatunay mo na may pagbabago pa sa ating bansa. Kasi pag hindi mo nagawa yan, hindi ko mapapangako na yung mga susunod na kilusan ay sabihin nating mapayat. Pinangunahan ng KKK ang kilos protesta ngayong araw kung saan umaga pa lamang kanina ay nagtipon-tipon na ang mga ito sa EDSA Shrine kasama ang iba pang mga progresibong grupo. Gaya na lamang ng Kabataan Party List, Anak Bayan, Panday Sining, ACT Teachers Party List at iba pa. Sabay-sabay silang nagmarcha patungong EDSA People Power Monument pasado alas 9:30 kanina kung saan idinaos ang kanilang programa. Binanggit naman kanina ni Kiko Aquino D, isa sa mga nakiisa sa kilos protesta, ang kanilang pangamba kaugnay naman sa itinatag na Independent Body Commission ng Pangulo. Magkakaroon ng independent commission kung wala po silang ganitong powers, ang pwede lang nilang gawin ay mangikita, pero walang sapilitan sa mga merong impormasyon na makilahok sa mga investigasyon ng komisyon na ito. Yan ay alinsunod na rin anya sa naging payo ni Congresswoman Laila De Lima at Senator Kiko Pangilinan na anla sa jurisprudence ng Pilipinas ang may kapangyarihan lang na gumawa ng komisyon na may subpoena powers at may powers of contempt ay ang Kongreso. Kaya ang panawagan ng kanilang grupo. So ang panawagan po natin, siguro okay, mabuti na nilabas naman ang kanyang executive order na ito, pero parang magkaroon ng ngipin, nasa Kongreso naman yung bola. Kung talagang gusto nilang malaman ang katotohanan tungkol sa mga infrastructure anomalies. Samantala, naging mapayapa naman ang ikinasang pagkilos ngayong araw. Ayon yan kay Quezon City Police District Acting District Director Police Colonel Randy Glenn Silvio. Very peaceful naman po at during sa conference natin, meeting natin with the organizer. Nag-promise naman sila na peaceful at at the same time meron din po silang 100 marshals na magpupulis sa kanilang rank at after ng 12 maglilinis po sila at magdi-disperse na rin po. Hindi lang ngayong araw ng Sabado, September 13, nagtatapos ang kanilang pagkilos protesta. Dahil sa September 21, muli silang babalik dito sa EDSA People Power Monument sa Quezon City upang ipagpatuloy ang kanilang panawagan sa pamahalaan. Para sa Weekend Agenda, Just Ignacio, Abante.